ang Diyos na buhay? Inanyaya ko pong bawat isa na magsitayo. Bago po tayo mag-umpisa, magbabasa muna po tayo ng Word of God. Pangungunahan po tayo ni Brother Yuri. Pagkatapos po noon ay call to worship. Tapos po ang ating opening prayer. Reading the Word of God, Romans 8:26-30. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. And we knowing that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For this God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be firstborn among many brothers and sisters. And those who predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. All glory to God. Amen. Praise, hallelujah, amen. Sama-sama po tayo na magputi sa ating Panginoon. Awitan natin siya sa umagang ito. Ibigay po natin ang pinakamainam na pagsamba at luwalhati sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. O Diyos, sa'yo lahat ng pagsamba, luwalhati. Maging ang pinakamainam kong gawi ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagkarian mo. At sa aking puso ay hindi na magraho tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? At kung ano man sa sandali, ito'y tangan. At mga bagay na tinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alin na nararapat sa'yo. Sabay-sabay po natin awitin sa ating Panginoon. Lord Diyos, sa'yo lahat ng pagsamba, luwalhati. Maging ang pinakamainam kong gawi ay aawitin sa'yo. O Diyos, O Diyos, ang aking isipan ay pagkarian mo. At sa aking puso ay hindi
bagay na tinuring ko. Ito hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po natin na ramdamin ang presensya ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa araw na ito, O God. Lord, salamat po, Panginoon, na dinala mo kami sa bahay mo, Panginoon. O Lord, salamat po, Panginoon, na sa oras na ito, sa bagong buwan, kami dinala mo dito, Panginoon, sa iyong tahanan, O God, upang magpuri sa iyo, O God, upang magpasalamat sa iyo sa lahat ng ginawa mo sa buong linggo, buong buwan nakaraan, Panginoon. Lord God, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito, Panginoon. Lord, patawarin mo nga po, kami, Panginoon, sa lahat ng mga nagawa ring kasalanan, O God. Lord, alam ko, sa bawat araw, sa bawat oras, kami po ay nagkakamali. Kami po ay nagkukulang sa inyo, O God. Lord, hinihiling ko po sa inyo na kami ay iyong patawarin, Panginoon. Kami ay iyong linisin, Panginoon. Lord, ikaw lamang po, Panginoon, ang makakagawa ng lahat ng ito, Panginoon. Salamat, O God. Salamat, Lord. Salamat sa paglilinis mo sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat sa pag-iintindi mo, Panginoon, sa aming pagkukulang sa iyo sa araw-araw, O God. Lord, muli po narito kami, Panginoon, upang makinig ng iyong salita, Panginoon, na iahayag ng iyong anak. Itago mo po siya, Panginoon, sa iyong likuran, O God. Lord, hinihiling ko po sa iyo, Panginoon, na buksan mo ang aming mga puso, ang puso ng iyong mga anak na narito, Panginoon, upang makinig, Panginoon, upang maintindihan nila, Panginoon, ang bawat salita na iahayag ng iyong anak, Panginoon. O God, salamat po, Panginoon. Salamat, aking Ama. Lord, itinataas ko din po, Panginoon, ang iyong mga anak na wala pa rito, O God. Hinihiling ko po sa iyo, Panginoon, na yung gabayan, patnubayan, Panginoon, upang sila po, Panginoon, na hindi magkamali ng daan papunta rito, O God. Lord, ingatan mo sila, Panginoon, sa bawat hakbang ng kanilang buhay, O God. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay na binibigay mo sa amin. Salamat, O God, sa mga salita na aming mapapakinggan sa araw na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah, Lord. Panginoon, sa apat na sulok ng tahanan mong ito, Panginoon, hinihiling ko, Panginoon, na hawingin mo ang sino man, ang anuman mo, Panginoon, na may masamang gawain, Panginoon, upang ang iyong mga anak, Panginoon, ay matuon lamang sa mga salita na ihahayag ng iyong anak, Panginoon, O God. Lord, salamat po muli, Panginoon. Salamat po sa mga tinig na ibibigay
namin sa iyo ngayon upang ikaw ay mapapurihan, Lord God. Salamat aking Ama, salamat Lord God. Panginoon, muli po, ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen. 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 Huli po tayo na umawit sa ating Panginoon. Sambahin natin siya sa lugar na ito. Hallelujah. Ang padalas ay napapagod.
Ikaw ang gantimpala, o kaganapan. Ikaw ay aking pag-ibig. Kung nahihirapan man ngayon, nasusugatan man, sa kapanig mo, Panginoon. Ikaw ang tunay na mayari, Panginoon, ng buhay na ito. Ano bang danasin ko, basta ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala ko. Dahil pa nasusugatan, lasang kapanin mo. Ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala, o kaganapan. Ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, lasang kapanin mo. Ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala, o kaganapan. Ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, lasang kapanin mo. Ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano bang danasin ko, basta ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala. Sabihin mo sa ating Panginoon, o kaganapan. Ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, lasang kapanin mo. Ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala ko. Hallelujah. Mapagod man kami, Panginoon, pero hindi kami titigil. Hindi kami titigil na mapurihan, maluwalhati at maitas ka, Panginoon, sa buhay namin. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyo lahat ng pagpuri at pasalamat sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Amen. Patuloy po tayo na umabot sa ating Panginoon. Patuloy natin siyang itaas sa lugar na ito. Hallelujah.
Amen po? Na-bless po ba ang bawat isa? Taas po natin ang saro. Mateo 26, talatang 27. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay ito sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa harapan ng aking Ama. Tayo po uminom. Muli tayo po'y manalangin. Let us pray. Aming Amang Diyos, muli kami nagpapasalamat sapagkat ginawa namin ang iyong kalooban na kami po, O Diyos, ay inaalala ang ginawa ng aming Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan, O Diyos, ng pakikipag-celebrate, O Diyos, pag-alaala, Panginoon, sa pamagitan ng, O Diyos, ng tinapay at ng saro na aming pong ibinahagi, O Diyos, sa umagang ito. Panginoon, patuloy po ninyong pagtibayin ang inyong pong pagmamahal sa amin. Sapagkat ang mga elementong ito, O Diyos, ay nagpapakita, Panginoon, ng tunay na pagmamahal niyo sa amin. At muli, Panginoon, ang aming mga lupang katawan ay magkaroon, O Diyos, ng kagalingan, kalakasan, sa gayon patuloy ka namin mapagtingkuran. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, malaya na po kayong makakaupo. Amen po? Dadago na po tayo sa mahalagang parte ng ating service, ang salita ng Panginoon. Ang sabi nga po, ang may pandinig ay makinig. Kaya pakiusap po, please, yung phone nyo po, it's either vibrate or in silent mode. At hindi ko na po patatakalin, mga kabataan, huwag ganong maingay ha. Kaya inanya ko pong lahat na bigyan na po natin ang oras na ito para sa ating Panginoon, ang ating puso't isipan, na bigyan ng Panginoon ng bukas na pangunawa, na malawak na pangunawa sa ating pakikinig. At di ko na po patatagalin, tinatawag ko na po ang ating senior pastor, pero paalala po, hindi ba po siya senior talaga ha? Si Pastor Manuel Camacho. Laging may adlib lagay. Amen. Yan. God is good. And all the time, God is good. Amen. Panibagong buwan na naman. At pagkatapos po nito, bare months na. We are looking forward sa mga bagay na paparating. No? At habang may iniintay kang paparating, ano ang ginagawa mo? Kapag nag-iintay ka ba, may ginagawa ka? O hindi, darating na lang din yan. Tutunganga ka na lang ba? Amen. That is our topic for today. We have a theme for this August, waiting, serving, and witnessing. At yan po ay dapat nakikita at ginagawa ng mga mananampalataya. Kung ikaw, nakikita mo ang sarili mo na ikaw ay mananampalataya, sumasampalataya sa Diyos na makapangyarihan, you should know these things. Ang sabi kanina ni Sister Joy, ang may pandinig ay makinig. Andito po ba ang inyong mga pandinig? Sabi po sa Aklat ng Santiago,
Kung tayo ay nakikinig lamang at hindi isinasagawa, niloloko lang natin ang ating mga sarili. The meaning of listening is knowing the truth and do what is said. No? Kung ano yung sinabi, dapat ginagawa. Kasi ang salita ng Diyos ang may final authority na dapat nating sinusunod. Amen? At ngayon po ay paglilingkod ko sa inyo ang topic na waiting with purpose. Katulad ng tanong ko kanina, habang naghihintay ka, Pasko na, magpapasko na, bare months na naman. Ano yung ginagawa mo in preparation sa Pasko? Diba? Pag magpapasko, ano bang meron sa araw na yun? Ano bang meron sa panahon na yun? Ay, magbibigay ako ng regalo sa mga inaanak ko. Ay, kailangan may bagong damit ako para may bagong pagkakataon na naman na hindi naman paulit-ulit yung nakikita sa akin. Ay, dapat meron akong bagong habit na mag-i-improve yung aking pagkatao. No? We set goals, lalo na kapag Pasko, masaya eh. No? We want a joyful day, a cheerful day, lalo na ipinagdiriwang natin ang kapanganakan ng Panginoong Jesus. Kapag ganun yung mindset mo, alam mo marami kang bibigyan, anong ginagawa mo? Iintayin mo lang ba yung Pasko na sasabihin mo, ay Pasko na, inaanak, pasensya na. Hindi ako nakapaghanda eh. Tama po? Anong tawag doon? Pag kayong wala kang mga ibigay sa inaanak mo, ano yan? Ha? No? Hindi, pasensya na muna. Next year na lang. Ang dami mo nang utang sa akin, ha? Sabi ni nanay. Ang dami ka ng moroso. Okay. So, yan po yung ating bibigyan ng diin sa ating pag-iintay. Ano ba ang iniintay ng isang mananampalataya? No? Ano ba ang pinakamahalagang araw na iniintay ng isang mananampalataya? Kasi waiting eh. Kung tayo na mananampalataya ay nag-iintay, ano kaya yung iniintay natin at ano dapat ang ginagawa mo, ang purpose ng pag-iintay mo? No, lagi ko nababanggit yung para kanino ka bumabangon. Yan. May dahilan ka kaya ka patuloy na bumabangon at nagtatrabaho, nagsisikap, dumidiskarte, no? You do everything kasi mayroon kang gustong gawin at mangyari sa hinaharap. No? At bilang mananampalataya, isa lang po ang ating iniintay. Ano po yun? The blessed hope. The coming of our Lord Jesus Christ. Kasama ka bang naghihintay sa Panginoong Jesus? Nakanino ang ano? Akin na. Parang wala. Hindi na ba naman? Ayan. So, waiting with purpose. Ayan. Sige po, sa ating pong pagpapatuloy ay bago ko po ibigay ang aking mensahe ay basahin po natin upang mas lalo natin maunawaan ang ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Nanyaya ko po ang lahat na tumayo, sabay-sabay po natin basahin ang ating mga talata na pagbubulay-bulayan. Sabi nito,
Bigkisin ninyo ang inyong mga baywang at paningasin ang inyong mga ilawan. Actually, ano to? King James kasi ito eh. At magsitulad kayo sa mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik na galing sa kasalan. Upang kung siya'y dumating at tumuktok, pagdakay mabuksan nila siya. Yan. Next. Diyan ka na muna umupo. Dahil ayaw gumana ng clicker. Papapala diyan ang mga alipin na kung dumating ang Panginoon ay maratnang mapagpupuyat. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na siya'y magbibigkis sa sarili at sila'y mauupuin sa dulang at lalapit at sila'y paglilingkuran niya. At kung siya'y dumating sa ikalawang pagpupuyat o sa ikatlo o sa masumpungan sila sa gayon, ay mapapalad ang mga alipin yaon. Bakit kaya? Datapwatan, talastasin ninyo ito na kung nalalaman lamang ng puno ng sangbahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, siya ay magpupuyat at hindi pababayaang sirain ang kanyang bahay. Kayo rin naman ay magsihanda sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, ang anak ng tao ay darating. The coming of our Lord Jesus Christ. Yamang nabasa po ang salita ng Diyos, tayo po yung dumako sa pananalangin. Our Heavenly Father, we thank you. We honor you. We lift your name on high, O God. Hayaan niyo po, Panginoon, sa oras na ito, na lalong tumibay ang aming pananampalataya, maging malinaw ang inyong direksyon, maging malinaw ang aming pananampalataya, ang aming mga pinanghahawakan, mga pangako mo sa amin. Kaya mo lalo kaming magsigasi, lalong tumibay sa pananampalataya dahil ang lahat ng iyong mga salita ay totoo at magaganap sa buhay namin. Salamat po sa iyo ang papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah, sige po, makakaupo na mo ang bawat isa. Sige. Aspect of saving faith. Tayo po ay naligtas at mga naliligtas dahil sa ating pananampalataya. Nung bago pa tayo, tinanong ka, anak ka ba ng Diyos? Lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? No? So, ay tignan ko nga muna. Kasi ito na, itanong ko na ito sa mga may Bible study. Lahat ba ng tao anak ng Diyos? Taas ang kamay. Hindi. Ba, alam ah. Oh. Kailan ka lang magiging anak? John chapter 1, verse 12. Ano po sabi doon? Ang sino mang tumanggap at nanalig sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Magiging anak ka lang pala kapag sumampalataya ka sa Panginoong Yesus. Ay, thank you, Pastor. Yan, thank you, Pastor. Testing. Iyon, no? Yan. Tuloy natin. Sige. Yun. Kaya ka naging anak dahil sabi doon, ang sino mang tumanggap at nanalig sa Kanya. Sino yung Kanya? Ang Panginoong Yesus. Sino po ang sumasampalataya sa Panginoong Yesus? Taas ang kamay. Huwag mahiya. Ayan. So, ibig sabihin, ikaw mismo, naniwala ka sa Kanya. No? At akala natin, nung una, pag tumanggap ka, binigkas ng bibig mo, okay na yon, ligtas ka na. Here's the truth. Ang pananampalataya ay merong tatlong bahagi upang makumpleto ito at tunay na maligtas tayo. Unang bahagi, ay ano ba yun? Bakit bumalik?
Ayan. The aspects of saving faith. Coming from the Latin word, meron tayong tinatawag na notitia. Ang ibig sabihin po nun ay knowledge, kaalaman patungkol sa isang katotohanan na galing sa Biblia. Marami tayong alam na katotohanan. Marami rin tayong naririnig na fake news. That's why Bible or biblical ethics is the highest authority and has the effectiveness of high moral standards. High moral standards. Kasi sa ibang institution, sa ibang organizations, yung mga mabait-bait, okay na yan. No? Gawin mo to, magpakabuti ka, okay na yan. But in the Bible, we cannot deceive God. Even your internal motives, yung hindi mo pa nagagawa, chinek na kagad ni Lord. Dahil hindi mo pa nagagawa, alam na niya na pwede mong magawa yung mga bagay na yun kasi plinano mo na. No? Doon pa lang sa pagpaplano, sa motibo pa lang, alam ni Lord kung sino ka. Alam niya kung sino tayo sa harapan niya. So we cannot deceive and mock God. That's why the words of God, when you know the facts, the truth coming from His Word, ang sabi doon, notitia. Knowledge, awareness of a fact, a claim that is true. Totoo nga talaga ito. Bakit? Kasi yung sinabi, nangyari. Amen? Example, si Judas. Naniwala siya eh. No? Kaya nga siya sumunod sa Panginoon, naniwala siya sa mga sinasabi nito. No? Naniwala. Pero, mabalikan po natin si Judas maya-maya. Ang pangalawang bahagi ay, hindi sapat na nalaman mo lang yung totoo. You need to agree doon sa sinabi, ay oo nga. Kailangan mong sampalatayanan yung sinabi na yun. And that is faith. Kapag nalaman mo ang totoo na ikaw ay magiging anak pag sumampalataya ka, minahal ka ng Panginoong Yesus, ibinigay ang kanyang buktong na anak, napako sa krus, kinuha ang kasalanan mo na dapat ikaw ang mapapahamak, pero siya ang namatay sa krus para maligtas ka. Yun yung totoo, yun yung facts, yun yung notisya. Nung nalaman mo yun, nag-agree ka, assentus, or assent. Ibig sabihin, I agree that the claim was true. Yung katotohanan na yun, totoo yun. Sumang-ayon ka. Nag-second demotion ka, oo, totoo yan. Kasi kailangan mong sumampalataya eh. Kailangan mong paniwalaan yung totoo na yun. At yun yung faith. No? Pag sinabi, tatlo Diyos, naniniwala po ba kayo? Isa lang ang Diyos. Yun. Nagpa-Bible study siguro ito si Nanay Nora talaga tuloy-tuloy. Ano din? We have only one God, eternally existent in three persons. No? Yun, doon lumalabas yung Trinity. No? Meron tinatawag na oneness. No? May iba-ibang belief. Kaya nga napakahalaga po yung pananampalataya. Tapos, ang sabi doon, sheep knows their shepherd's voice. Dapat yung tupa, alam niya pakinggan yung kanyang pastol. At dapat alam mo, no? Alam ng tupa kung sino ang kanyang pakikinggan. And these words of God, kapag narinig mo, nabasa mo, nalaman mo, ay hindi sapat na nalaman mo lang. Kailangan mong sampalatayanan, you need to agree on it, no? Sumampalataya ka. Totoo po, Panginoon, salamat po sa kaligtasang ibinigay niyo po sa akin. No? Kailan ka mapapatawad? Kailan ka maliligtas? Ang sabi doon,
He who calls upon the name of the Lord, anong karugtong? He who calls upon the name of the Lord shall be saved. Ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sino po ang tumawag sa pangalan ng Panginoon? Ayan, naniniwala tayo, di ba? Naniwala ka, tumawag ka, pinaniwalaan mo yung sinabi. No? Yun po yung assentus. Yun yung nag-agree ka, kaya mga kinunpes eh. Lord, naniniwala po ako sa sinabi mo, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Ginawa niyo po ba yun? Na umiiyak ka pa, no? Minsan, nagsasabay yung sabi nga, sipon tsaka luha, nagsabay-sabay na. When you realize that there is a loving God, a gracious God na iniligtas ka sa tiyak na kapahamakan. Yun po yung maganda doon kasi sinampalatayanan natin eh. Totoo, naniwala ka doon eh. No? But, hindi nagtatapos doon. At ang panghuli, fiducia. Complete trust. Putting our lives on that belief. Hindi lang dapat, alam mo, hindi lang dahil nag-agree ka, kailangan ibigay mo yung buhay mo at ilagay doon sa salita na yun. Para mangyari ang pananampalataya mo'y totoo. Kasi, oo sige, maraming naniniwala eh. Di ba? Maraming uma-agree. Kilala niyo po ba kung sino yung alam yung salita, tapos uma-agree pero hindi ginagawa? Kilala niyo po ba yan? May kilala po ba kayong ganyan? Ang tawag sa kanila, yung assentus, alam ang totoo, naniwala, kinikilala niya na totoo yon. Alam niyo kung sino yan? Demons. Ang demonyo, alam ang salita ng Diyos, sabi niya, anong ginagawa mo rito sa Jesus, anak ng kataas-taasan? Kinilala ng demonyo si Jesus eh. Pero, ang fiducia, hindi nila ginagawa. Hindi nila kayang ibigay yung sarili nila para sundin yung salita na yun na sinabi. Na totoo, kailangan sa palatayanan at kailangan gawin. Diyan po natatapos at naghihiwalay ang lahat ng mananampalataya. Fiducia. Ikaw ba naniwala sa Panginoong Hesus dahil sinabi sa salita ng Diyos? Good. Sumampalataya ka ba? Nalaman mo yung totoo, okay. Sumampalataya ka ba? Oo, sumampalataya ka. Pero ang panghuli, fiducia, complete trust, putting our life on that beliefs. Natutuwa ko sa mga sinishare ni Sister Brenda. Sabi po sa awit 123, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For God is with me. No? She always lift the name of the Lord. Susuong siya. No? Bingit ng kamatayan yun, pera nga yun, oo. Pero buhay ang nakataya doon. Pero dahil nagtitiwala siya, complete trust in the Lord. Kasi may ipinapagawa ang Panginoon sa kanya. Kahapon na pag-aralan, stewardship. Ang mapagtitiwalaan sa maliit, mas mapagkakatiwalaan sa mas malalaking mga bagay. Habang iniintay natin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus, anong ginagawa mo bilang nag-iintay? No? Nagtitiwala ka ba sa Panginoon? Sinusunod mo ba ang kanyang mga salita? O hanggang utak na lang,
at hanggang paniniwala na lang. Hindi mo kayang ibigay ang buhay mo dun sa salita na yun. No? Do you trust your life? No? Can you entrust your life to the Lord? Ang sabi dun sa huling sa may 7 last word, into your hands I commit my spirit. Kaya niyo po bang isuko yung buhay na yan na sasabihin mo, Lord, ikaw nang bahala. Ikaw nang masunod sa buhay ko. I will just obey you, Lord. I will trust you in my life, Lord God. Na sinabi mo, gagawin ko. No? Hello, naririnig niyo po ba? Kaya niyo po bang ibigay ang buhay na yan sa Panginoon? Na kapag pinag-uusapan yung pananalapi, pinag-uusapan ang gawain ng Panginoon, kalooban ng Diyos ang maganap, pwede ba? O, tabi muna to, ito muna. Who's your priority? Kala ko nag-iintay ka. Eh, sino yung inuuna mo? Amen? So, Pedusia, sino ba yan? Sila Pedro at ang lahat ng mga mananampalatayang nagtiwala sa Kanya. No? Naalala niyo yung kanta na, no? I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Yan. Nawawala sa tono. No turning back? Bakit? Dahil sa pananampalataya mo, papatayin mo tong anak mo. Let it be. I will obey God rather than men. Papatayin mo tong asawa mo. Tumalikod ka na para hindi na mamatay ito. Nagdesisyon na ako. Wala nang bawian ito. Papatayin kita! Sabi niya gano'n. Hindi, wala nang balikan na. A complete trust of your life to the Lord. I have decided to follow Jesus. Bakit? Alam mo, yung kaluluwa na yan, na nag-iisang napakahalagang kaluluwa na yan, pupunta sa piling ng Diyos. What do you afraid? Of losing your soul. Hindi yan mawawala. Kasi pupunta yan sa kanyang Creator, sa ating Panginoong Jesus, na nagmahal sa kaluluwa na yan. Namatay nga siya para dyan sa kaluluwa na yan eh. And yet, tayo mismo, nakala natin atin tong buhay na to. No? Dapat lang ibalik sa Kanya ang papuri. We need to trust the Lord totally. No? Completely. Ayan, sige. What are the purpose? So, balikan po natin yung salita ng Diyos. Dito lang po sa mas mababaw na sanin. Sabi rito, maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. So habang nag-iintay po tayo sa Panginoon sa Kanyang muling pagbabalik, the blessed hope, the coming of our Lord Jesus Christ, paano kung hindi pa bumalik, namatay ka na? Namatay na tayo. Nasa na yung pag-asa natin? Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, no? Hindi mauuna ang mga buhay, no? Sa pagtunog ng trompeta, bababa ang Panginoon. Mauunang buhayin ang mga patay na sumasampalataya sa Panginoong Yesus, no? Kahit mamatay ka ngayon, pero dahil sumampalataya ka, bubuhayin kang muli at isasama ng Panginoon sa langit na bayan. Pangako niya yun sa iyo. Sabi mo nga sa katabi mo, baka nakakalimutan niya. Pangako ni Lord yun sa iyo. Amen? Ang mahalaga, madatnang ka ng kamatayan o ng pagdating ng Panginoon na ikaw ay sumasampalataya. Mahirap man yung pinagdadaanan mo, hindi mo man naiintindihan ngayon ang nangyayari sa buhay mo,
Alam niyo po ba na malaking challenge yung sinasabi ni Sister Brenda rito? Once na ikaw ay nangako sa harapan ng Diyos, naririnig ng kaaway yan ng mga demonyo at ni Satanas. Sige nga, tignan ko kung totoong sumasampalataya ka. The more na nagdi-declare ka ng gagawin mo sa kalooban ng Diyos, the more na aatakihin ka at patutunayan, idadaan sa apoy ang pananampalataya na yan. Sige nga, hanggang kailan katatagal para patunayan ang pananampalataya na yan. You need to step of faith. Nasasabihin mo, Lord, gagawin ko talaga to sa iyo, Lord. Kahit hindi ako sigurado. Dahil sinabi mo, gagawin ko. A complete trust. Alam niyo po yung salitang grit? Yung grit, nahahati sa dalawang bahagi at pagkakaunawa natin yun. Yung grit usually used sa secular at sa trabaho. Ginagamit ang grit na kahit nahihirapan ka, magpapatuloy ka pa rin. Kasi alam mo, may mangyayaring maganda. No? Alam mo. And the second part is the grace. Kahit hindi mo naiintindihan, magpapatuloy ka pa rin. Ako niyo yung grit. Ganun po kaganda yung word na yun. No? Kaya ka nagtatrabaho, kaya mo pilit na ginagawa yung bagay na yun kasi alam mong maganda ang mangyayari. Isang motivation yun. Pero paano pag hindi mo na alam yung ginagawa mo? Magpapatuloy ka pa rin ba? Ganun po yung nangyari kay Pedro eh. Magdamag ng isda. Walang nahuli. Pero dahil sinabi ng Panginoong Yesus, ihulog mo ang iyong lambat. Teka lang, mas marunong ka ba sa akin? Karpintero ka lang eh. Minsan di mo na naiintindihan, pero dahil kinilala mo ang Panginoong Yesus, alam mo, totoo yung sinasabi niya. Para makita mo ang himala, you need to step a step of faith. Sino po ang gustong makakita ng himala ng Diyos? Taas po ang kamay, deklara mo. Lord, gusto kong makita ang kapangyarihan mo, ang himala mo sa buhay ko. Taas ang kamay. Amen. Sabihin mo mula sa puso mo, Lord, gusto kong makita. Sa oras po na ito, iparanas mo ang iyong kapangyarihan. Magtitiwala ako sa iyo. Gagawin ko ang kalooban mo. Amen. Sa kung malakas na palakpak sa Panginoon. Diyan po, nai-enhance yung pananampalataya na kahit imposible, kahit hindi mo naiintindihan, yung pinagkakakitaan mo ngayon, nagpupursige ka ng gusto, alam mo kasi, nakikita mo yun mangyayari talaga yung pag nagsipag ka paano pag hindi mo na nakikita at hindi na nakaya ng utak mo? Magpapatuloy ka pa rin bang gagawin ang bagay na yun? As we wait upon the Lord, sabi doon, wait with a purpose. Ano yung purpose? Bakit ka ba naghihintay pa? Darating pa ba talaga yan? Dami nang namatay, pero wala namang dumarating na Jesus. And that is faith. Na alam ko may Jesus na namatay para iligtas ako. No? Dapat pinangahawakan natin yun. Namatay si Jesus para iligtas tayo. Yung kaluluwa mo ay napakahalaga sa Panginoong Jesus. What shall profit a man if he gains the whole world, but loses his one and only soul? Minsan tayo mismo hindi na nga nagpapahalaga sa kaluluwa natin. No? We become so reckless doing so many things na hindi ka sigurado. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Bakit maghuhula-hula ka pa? Meron ng siguradong salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng direksyon papunta sa buhay na walang hanggan. Why do you need to gamble in this world? Lahat ng bagay sa mundo na to, trabaho, pamilya, asawa, ano pa, name it, iiwan lahat dito sa mundo yan. At isa lang ang pinakamahalaga, yung nag-iisang kaluluwa. Where do you want to spend eternity? At sana sa langit din kasama ang Panginoon Jesus. At para mangyari yon, sabi doon, maging handa kayong lagi at panatiling maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon.
we must stay ready. No? Dapat mananatili ka na ready. Ano yung ready? Hindi na ba tayo matutulog? Pastor, puro panalangin na lang ba? Puro pagbabasa na lang ba ng salita ng Diyos? Ang pagiging ready ay paggawa patuloy ng sinasabi ng Panginoong Jesus sa buhay natin. We keep on listening to our God's voice. So, paano ba talaga pakinggan ang boses na yan? Paano ba ako makakasunod sa boses na yan? Alam niyo po ba pakinggan ang boses ng Panginoon? Para hindi ka maligaw, kausapin mo siya palagi. Basahin mo ang kanyang love letter. And He will guide you. Amen? Keeping our light lit. Ang sabi doon, no? Panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Matthew chapter 5 verse 16. No? Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify the Father who is in heaven. Pagliwanagin ninyo ang inyong mga ilawan. Ano ba yung mga ilaw natin? Yung mabubuting mga gawa. Amen? Mabubuting mga gawa. Alam niyo po dito sa church na ito, we are so blessed. Bakit? Hindi tayo naghahanapan eh. No? Pumunta ka o hindi, papaalalahanan ka lang. Alam niyo kasi pag nag-implement tayo ng rules, marami ang malalagas. Pero ang totoo, mas masarap sumunod pag mahal mo yung ginagawa mo. Hindi ka na kailangan utusan. At yun po yung gusto ko dito sa church na ito. May kusa. No? Matutuwa ka, andyan na lang bigla. We cannot blame others kasi minsan meron talaga tayong mga pagkakataon na hindi natin magagawa eh. No? That's why I keep on encourage each one of us na kapag available ka, kapag pwede ka, pumunta ka kasi may time talaga na kahit gustuhin mo, hindi mo magagawa. Yung po yung maganda dito eh, kasi hindi kita hahanapan. Hindi ka hahanapan ng Panginoon. Sabi nga doon eh, asan yung mga humuhusga sa'yo? Wala na po sila. Diba? Sabi, ang sino mang may kasalanan, siya ang maunang bumato. Ang sabi ng Panginoon, nasa na yung humuhusga sa'yo? Wala na po sila. Ang Panginoon, anong sabi? Neither do I. Kahit ako hindi kita humusgahan. Umuwi ka na at huwag ka na muli magkasama. What a grace. Grace that abounds. Ang sarap nun, yung hindi ka na pinarusahan sa pagkakamali mo, binigyan ka pa ng pagkakataong lumakad ng matuwid sa harapan ng Diyos. Masarap po ba yun? Gusto niyo po bang mamuhay sa habag ng Diyos? O mamuhay sa guilt na alam mo, hindi mo maa-attain yung kabanalan na makalapit ka sa Diyos? Kasi hindi naman yun yung paraan ng Diyos eh. Hindi ka tinawag ng Diyos dahil mabait ka, hindi. Tinawag ka niya kasi mahal niya yung kaluluwa mo na pwedeng mapahama. At bonus na lang yung pagsunod mo. Kasi naniwala ka sa sinabi ng Panginoong Jesus. In return, yung utang na loob natin, yun ang magpapakita sa Diyos na, Lord, salamat. We are grateful sa ginawa ng Panginoong Jesus. That's why we must stay ready, keeping our light lit. Nagliliwanag ang ating mga ilawan. Pangalawa, sabi po dito, ayan o, believing that God will fulfill His promise, the Master's return. No? Ang dami nating nababasang pangako, ang dami nating narinig na pangako. Sino rito yung nasaktan dahil pinangakuan?
Aray! Ay, Brother Yuri, ang agad ng kamay, oh. Sabi, pinangakuan ka ba? Hindi naman sinunod? Grabe naman yan. No? Understandable po yung tao. Tao yan eh, nagkakamali yan, may kakulangan yan, may limitasyon yan. Kaya huwag tayong magbilagay ng mataas na standard sa ating mga kapatid. No? Salamat pagka ginawa niya. Pero pag hindi, huwag ka ma-stress. No? Na ano ko yung kanta na ano yung kahapon, ano po yung kinanta kahapon? Yung ano? Yung kinanta ko kahapon. Live up. Diwa, ano? Yung sa paglilingkod natin ay may pagpapakumbaba na itataas mo yung kapatid mo na mga mahihina. Diba? Ano yung kinanta mo yun? Nakalimutan ko. Ayan. Ano yun eh? No? The very purpose ng ating pag-iintay sa Panginoon, ano ba sabi sa Hebrews 10:25? Ano po yung Hebrews 10:25? Tinuro ni Brother Jerry sa Bible study. Hebrews 10:25. Huwag ninyong kaliligtaan ang pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Palakasin ninyo ang loob ng isa't isa sapagkat nalalapit na ang araw ng Panginoon. Amen? Palakasin, hindi i-discourage, hindi i-down, hindi i-cast out. No? Yun. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me live out those who are weak. No? Yung mga mahihina, alam mo na ng mahina, pababagsakin mo pa lalo, eh di lalong walang nangyari, walang kaluluwang maaakyat sa langit. Ayaw na yan eh. Yung po nakakalungkot, nasa simbahan ka na, natutulak ka pa. No? Kinakas out ka ba? Eh anong simbahan yun? This is the church where love is. Amen. Sabihin nga po natin sabay-sabay. This is the church where love is. Ulit, yung malakas. This is the church where love is. Alam niyo po kapag ang simbahan na ito natagpuan ng pag-ibig, hindi niyo kailangan mag-imbita. Kusa silang lalapit. Kasi doon mismo sa bahay niyo, nararamdaman nila ang pag-ibig mo. And kusa silang pupunta at kikilalanin ang Diyos na sinasamba mo. Amen? Sa nga pong malakas na palakpak sa Panginoon. Believing that God will fulfill His promise. Kaya tayo patuloy na naglilingkod at hindi tumitigil sa pananampalataya kasi alam mo, darating ang Panginoon, dadatnang kang naglilingkod ng tapat. Alam mo kasi nangako siya, gagawin niya talaga yun eh. Amen? Naniniwala po ba kayong babalik ang Panginoong Hesus? Amen. At napakahalaga po, naniniwala ka, sumasampalataya ka, at ginagawa mo ang mga bagay na sinasabi niya habang nag-iintay. That is the very purpose why we keep on walking, living in our faith. Amen? No turning back. Alam niyo po ba ibig sabihin ng no turning back? Nandito ka na, papunta ka dito, andito ka na, lapit mo na oh. Babalik ka pa ba dun sa malayo? Ang lapit mo na eh. Pero alam niyo kung saan yung mas malapit na, nandun ang matinding digdigan. Eh bakit bibitaw ka pa? Ang lapit na. Andyan na, malapit na ang Panginoong Hesus.
Nakikita na natin ang mga signs and wonders. Pinaghahandaan ang the big one. Pag big one ang pinaghandaan mo at inintay mo, takot ang mamamayani sa'yo. Pero pag inintay mo ang big God, faith ang mabubuo sa'yo. Amen? Sino iniintay mo? Yung the big one or the big God that we serve? Amen? Sa pang malakas na palakpak sa Panginoon. Nag-iintay ka lang din naman, itama mo na yung goal mo, pupunta ako sa langit dahil anak ako ng Diyos. Gagawin ko yung sinasabi niya. Completely trust my life to you, Lord. Amen? At ang panghuli, nanyaman mo ba kayo? Sensya na po, medyo late na kasi tayo nagsimula. Alas 10 na ako na gano'n eh. No? Hanggang alauna lang na. Hindi. Lastly po, watchfulness for unexpected return. Ano po sabi dito? Sinasabi ko sa inyo, alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. No? Sa oras na hindi mo inaasahan, darating ang Panginoon. Yung panahon na nagre-relax ka lang doon. No? Tutulog-tulog ka lang doon. No? Alam niyo po nung tinanong si AI, no? Paano ang mananampalataya ay tutuksuhin ng kaaway para talikuran niya ang Diyos? Natanong niyo po ba sa AI yan? Alam niyo ang sagot niya? Hindi ko naman didiretsuhin tuksuhin siya para lumayo sa Diyos. Uunti-untiin ko siya. Lilibangin ko siya dun sa cellphone, lilibangin ko siya sa trabaho niya, lilibangin ko sa mga gusto niyang ginagawa, hanggang sa mamalayan niya, malayo na siya sa Diyos. Uunti-untiin ko kayo na mapalayo sa Diyos. Kita mo yun? Ang galing ng technique ng kaaway, ano? Alam niya kasi kung ano yung gusto mo na magpapalayo sa iyo sa Diyos. Kaya kung paano inuunti-unti ka ng kaaway, kasi nga, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay optional, hindi intentional. Dapat kapag maglilingkod ka, full trust mo sa Panginoon, watchful, mapagbantay ka, ay hindi, ito yung sinabi ni Lord, ito talaga gagawin ko. Eh hindi, relax muna ako, wala naman church na yan, hindi naman ako gagamitin sa church. Relax muna. Yan ang gusto ng kaaway, mag-relax ka lang, wag ka muna mag-attend ng Bible study, wag ka muna pupunta sa prayer meeting. Ang ganda ng teleserye, di ba? Ang dami ng reels, ang gaganda ngayon, bagong labas. Nakakalibang kasi talaga siya, ang ganda ng mga reels, susundan mo yung kwento, lalo na yung pulubi, naging hari, makapangyarihan. Ganun madalas ang di ba, mga reels? No, natutuwa tayo sa ganun kasi ang Pinoy ang hilig sa kwento eh. Ang problema, yung kwento walang kwenta. No? Mas kinakagat ng Pinoy yung mga kasinungalingan, yung mga kalokohan. Pero yung kwento ng Panginoon patungkol sa mga buhay na binago ng Diyos at nagpakita ng mga himala dahil nagtiwala sa Panginoon, boring yan. Parang di naman totoo yan. Hindi talaga totoo yan kapag hindi mo inihakbang yung paa mo at naniwalang, Lord, iparanas mo sa gusto mo bang maranasan? Gusto mo ba talagang makita ang kapangyarihan ng Diyos? Humakbang ka na. Huwag mong pansinin yung mga kasama mo. Ikaw, ang kaluluwa mo ang mahalaga sa Diyos. Kapag ikaw, sabi doon, you and your household will be saved. Focus ka muna sa sa kaluluwa mo muna. Paano mo ikikwento na masarap maging mananampalataya? Totoo ang kapangyarihan ng Diyos kung ikaw mismo hindi mo nararanasan yung kaligtasan ng Diyos. You have to experience first and then let them see how God is good in your life.
At kapag nakita nila yun, para kang nakakahawa. No? Yung paghawa, katulad ng purpose na yan, watchful for unexpected return. No? Para makahawa ka, para habang nag-iintay ka, may nangyayari sa'yo. No? I-duplicate mo yung sarili mo. Yun yung sinasabing evangelism eh. Pero paano natin gagawin yun? Eh kung yung ilawan mo nga, eh hindi nag-iilaw. No? Kailangan po natin na tayo mismo magliwanag. Alam niyo po, nag-aral kami ng firefighting sa Solas. Natatanda ko. Hindi ko talaga makakalimutan yun kasi alam niyo po bang isa sa the best technique ng Panginoong Yesus na yung mensahe mo maalala, magkwento ka. Ang daling alalahanin yung mensahe kasi may kwento. Yun nga lang, dahil seaman, mga seaman luloko daw eh. Sabi ng professor namin, ang fire ay binubuo ng 3 bahagi. Hangin, raw materials, o kaya kahoy, basta yung materials niya, at yung isang chemical, yung starting point ng ganun. No? Yung 3 na yon, kailangan nandun. Pag winala mo ang isa, mamamatay ang apoy. Papapansin ninyo, pag yung apoy tinakpan, pag tinanggal mo, patay na. Kasi nawala yung hangin. Diba? Pag yung apoy, tinanggal mo yung gas, inog mo, patay ang apoy. Isa lang doon sa 3. So yun yung components ng apoy, katulad ng pananampalataya mo. No? Kapag yung pananalangin, pakikipag-usap sa Diyos na wala, patay ang pananampalataya. Kapag hindi ka nagbasa ng salita ng Diyos, hindi ka nakinig sa Panginoon at hindi mo ginawa, patay ang pananampalataya mo. Paano naman yung pag-transfer? Sabi nung professor namin, kapag katabi mo, di ba? Mahahawakan mo ng liwanag yun, ng apoy, yung alab mo. Di ba? Nakikipag-usap ka lang, pero anong meron yung taong na to? No? Nabibless ka kasi first time mo nakarinig ng mga bagay na ganun. Kasi yung tao na yun sinasamahan ng presensya ng Diyos. Humanap ka ng mga taong itinataas ang pangalan ng Panginoon pagkausap. Yun ang kausapin mo palagi para mag-alab ka din. No? Pangalawa, yung alipato. Diba? Katulad nung landers, nung nasunog, no? May natalsikan eh. No? Nasunog din. Ano yun? Ibig sabihin, habang nagsasalita tayo rito, habang may mga nagmumotor dyan, maaaring naririnig nila yung salita, at tinanggap nila, may alab din sila. Diba? Posible yun. At ang panghuli, yung sinasabi kong hindi optional, intentional, ilalapit mo mismo yung apoy doon sa mga walang apoy. Amen? Gusto niyo po bang maging daan ng pag-transfer ng naglalagablab na pananampalataya? Do it intentionally. No? Watchful for unexpected return. Sa tingin ninyo, ang magnanakaw, ano ang pinupuntahan niyan sa bahay? Yung walang kwenta ba o yung mahalaga? Yung mahalaga. At kapag bumalik ang Panginoong Yesus, tinignan ka, anong ginagawa mo? Mahalaga ka ba sa Kanya? Ginagawa mo ba yung mga kalooban ng Diyos? Or you're just doing your own thing? I did it my way. Huh? Yung gusto mo lang ang gagawin mo. Ano nangyari sa mga kumanta nun? Patay. Nagsulo eh. Diba? Nagsulo. Patay. Parang nakakatuwa lang. Ano? Parang biro, pero totoo talaga. Marami rin namatay talaga dun. Pero, totoo yun eh. Once na ikaw nagsulo,
Pastor, okay lang naman siguro hindi magsimba. Basta kilala ko naman ang Diyos. Notisya. Alam ang totoo. Pero hindi sinampalatayanan, hindi ginawa at nagtiwala. Ano po yung tatlo? Notisya, paniniwala. Assentus or assent, sumampalataya, pinaniwalaan yung totoong bagay na yun na salita ng Diyos. Pedusia, nagtiwala at ginawa yung katotohanan ng sinabi ng Diyos. Kung ikaw ay mananampalataya at gusto mong all throughout ang pananampalataya mo ay magtatapos sa langit na bayan, huwag kang matakos sa assentus. Matapos ka sa pedusia. Ibigay mo na ang buong pagtitiwala sa Diyos. Lord, let your will be done in my life. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Ngayon po, sa ating po paglapit sa Panginoong Yesus, personal po ito. Hindi ko po kayo pwedeng turuan, hindi ko pwedeng idikta sa iyo. Ikaw yan. Kung gusto mong umakbang sa pananampalataya, gusto mong ipagtiwala, Lord, hindi ko na kaya to eh. Bahala ka na. Samahan mo naman ako. Tulungan mo na ako rito sa bagay na to. Pagtiwala mo sa Panginoon. At ang pananampalataya na yan ay magtatapos sa mapagmahal nating Ama sa langit na tunay nagmamahal sa iyo. Hallelujah. Let us worship the Lord. Kausapin mo siya, isupong ko lahat. Hindi lang sapat na alam mo. Hindi sapat na sinampalatayanan mo yung totoo na yun. Ibigay mo ang buong tiwala at gawin ang kalooban mo. Ako'y titiwala sa iyo. Kalakas sa titiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Isa pa, ako'y nagtitiwala sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Sabihin mo sa panglawitin mo kahit ano. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Our Heavenly Father, we are here calling upon your name, Lord. A total surrender. Andito po kami.
nagpapakumbaba, hinahanap ka. Mangusap po kayo sa oras po na ito, Panginoon. Pagod na po kami. Di ko na po kaya, Lord. Take over my life, Lord. Manguna ka na. Ikaw na ang masunod, Lord. I am giving my life to you. Forgive me, Lord. If I decide myself, Lord God, na gawin ang mga bagay na gusto ko, na nagpapalayo pala sa iyo, Panginoon, patawad po. I want to be with you in heaven eternally, Lord God. Save my soul, Lord Jesus. While I'm waiting, ako naghihintay po kami sa iyo, Lord God. Allow us to stand firm on our faith. Hayaan mo, Panginoon, na sampalatayaan ka namin. Lumakad kami sa pananampalataya, yung totoong pananampalataya na magliligtas sa amin. Hindi lamang yung pakitang tao, hindi lamang yung magawa lang, kundi totoong matagpuan ka namin, Panginoon. Mababali mo na ang mga bagay na ito. Pero ikaw, totoo ka na nga po. That you really care for my soul. Mahalaga kami sa'yo. Kaya ka namatay sa krus para iligtas kami. Thank you, Lord. Salamat, Panginoong Yesus, sa kaligtasan na yun. Salamat po. Dahil hihintayin ka namin na sa iyong muling pagbabalik mo, tatagpuan mo kami. Tapat, mabuti, na lingkod mo, Panginoon. Maluwalhati ka. Mapapurihan ka sa buhay ng bawat isa. Lord, tinataas ko po ang aking mga kapatid. Mabuo, nawa ang pananampalataya, totoong pananampalataya, nahahanapin ka, paglilingkuran ka, at patuloy na susunod sa kalooban mo. Habang kami nag-iintay, we will wait you with a purpose. We will continue to serve you. We will continue to lift your name on high. Salamat po. Salamat po. Sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat, Pastor, sa mabiyang mensahe mo. At talagang tumit at tumutusok at sumasagot po talaga ang aking puso. Pag minsan nakagawa na yun na hindi karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Nasasaktan natin ang kanyang kalooban dahil sinabi na natin sa kanya na tayo susunod. Kapag dumating yung mga pagsubok at dumating talaga sa buhay natin, hindi natin talaga maiwasan kasi tayo nandito pa sa ibabaw ng mundo ginagalawan natin. Siguro kapag pumikit na ang ating mga mata, kinuha na ng Panginoon ang buhay na ito, ay hindi na tayo makakapagsabi ng Lord, patawad. Dahil nasaktan ko ang puso mo. Kaya sa mensahe yun, sabi ko, Lord, bakit ba? Ang buhay na ito eh, hindi pa totally maibigay sa na 100%. Pag binigyan ako ng problema, parang alon na parang isang bangka na
tinatamaan ng araw. Bumabalintong, bumigaywang-gaywang. Pero sabi ko, Lord, patawad. At salamat dahil nakakapagsalita pa ako ng ganong patawad. Sobrang sakit sa puso kasi ang Panginoon, Diyos nga eh. Diba? Binigay niya buhay para sa atin. Para sa kaligtasan natin kaluluwa. Dahil mahal niya tayo eh. Tayo, sumusunod tayo. Pero meron pa rin doubt na. Meron isang bagay na hindi pa natin naibibigay. Kaya salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya. At tayo handa niyang patawarin kung tayo magsisisi at humingi ng kapatawaran sa Kanya. Dala ko naman po tayo sa pagbibigay no, na parang nag-drama lang ako. Pero talagang totoo, masakit sa puso ko. Dahil tinatamaan ako. Dahil dati sarap na ng buhay ko. No? Nung isinuko ko talaga sa Panginoon ng buhay ko. Sarap sarap sumunod sa Kanya. Napaka aliwalas ng yung pag-iisip. At talagang naranasan ko talaga yun. Pero salamat po rin ng Panginoon dahil nandito pa ako nakakapagsalita at humihingi ako ng kapatawad sa Kanya. Sabi sa 2 Corinthians 9 verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Nagagalak po ba tayo magbigay? Yung buhay nga natin, dapat ibigay natin para lamang magalak ang Panginoon. Siguro sarap, sabi ko nga. Salamat at nakaabot pa ako ng 58, no? Mag-58 na yata ako. O 59 na sa next year, no? Samantalang hiniling kong buhay sa Kanya ay 50 lang. Sabi ko, Lord, baka pag umabot ako ng 50, maswerte na. Sabi ayaw. Pero ngayon, baka bumaliktad yung 58, no? Pero purihin ng Panginoon at napakasarap lang namin ang paglilingkod sa Kanya, no? Siya lang ang atin tinataas. At salamat sa aking buong pamilya, sa aking asawa na napakabait. Sabi ko, ang asawa ko hindi napapagod. Kung tinitingnan ko siya sa buong maghapon, bago pala madaling araw, alas doon, mga 1 o'clock, no? Pag tinitingnan ko siya, habang nasa duyan ako, nagluluto siya. Ang sipag naman ng asawa ko. At maswerte talaga ako dahil siya ang naging kabiyak ng aking puso. Yun siya ang binigay ng Panginoon. Dahil kung hindi sa Panginoon, kung hindi siya ang nakilala ko, at iba ang naging kabiyak ng puso ko, siguro, wala ko sa ganitong gawain. At siguro, hindi na rin umabot ng ganitong buhay ko. Kasi wala pong protection sa akin. Wala akong tinatawagan na ganito, gano'n. Wala sa akin nag-guide, o wala sa atin nagsasabi na. Kasi iba na yung mayroon tayong tatak ang binhi ng salita ng Panginoon. Dahil mayroon na ang kumokontrol na, oy, wag mo na yung pagpatuloy yan para masama na yung ginagawa mo. Babalik ka talaga. At yung goal na hinahanap mo sa iyong buhay, yung pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan, yun talaga ang aking binibigay sa aking sarili. At lahat naman po tayo ganun. Hindi lang ako ang umaasa sa buhay na walang hanggan at pangako ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa panalangin, Lord. Salamat po sa araw at oras na ito, Panginoon, na inuna yung kaharian, Panginoon. Upang ikaw ay aming sampahin. Pagin sa lahat, Panginoon, ang makikinig ng iyong salita. Salamat po sa puting pastor namin na naghayap ng iyong salita, Lord. Salamat din po, Panginoon, sa buwan kami ay binibigyan ng kalakasan. Higit sa lahat, Panginoon, biyayang ito na ibibigyan ng iyong mga anak, Lord God.
magamit lamang ito sa ikalalagawa at kalalawang Panginoon gawain dito sa lupa. Salamat po muli o Diyos sa apat na sulok ng simbahan ito, Panginoon. Ngayong mga anak na nandito, pagpalaan niyo, Panginoon, balik. Ano man po ang wala pang mga trabaho yan, bigyan niyo po ito. Mahanap nila, Panginoon, ang katagumpayan ng kanilang minimiti upang makapagbigay din sa iyo kahalaman, upang ikalalawang din, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pagkatinunan namin ng iyong kaharian at ang kaluwalan ito. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Tinatawagan ko na pong mga kabataan. Yung mga maliliit sa Ika'y nanlalamig,
Yan po yung mga childrens namin. Sabi sa Jeff, mga yan. Kasi kanina yung maliit na bata doon, nagpipray siya sa likod. Nagulat ako, straight English talaga eh. Nagulat talaga ako, yung pinakabatang maliit na babae. Nagpipray, pinag-inuusa kasi sila ni Red mag-pray bago sila nag-work, nagko-color, nag-ano. Nagulat ako na nagpipray siya English na diretso. Sabi ko, aba, ang tindi nito ha. Ako nga ng bata ko, di ko magawa yun eh. Nahuhudot yung dila ko. Sino po mayroong birthday ng August po? Meron po ba? O nag-iisa lang po, yung senior natin? Si Sister Nora. Pwede po kayong tumayo, mag-pray po tayo ni Pastor Art. Lahat po ng may birthday ng August. O parehas ng senior. Yung isa literal na, dual citizen, yung isa, kunwari lang na dual. Pas. Hello, yung mga bata. Nagkagulo na kita. Sige po, kayo po inaanyahan kong tumayo at atin pong ipanalangin ng ating dalawang kapatid na sila po ay may kaarawan ngayong buwan ng Agosto, di po ba? Wala na po ba? Sa buwan ng Agosto pa, dalawa po pala. Sige, atin pong ipanalangin. Let us stretch your hands towards this two brothers and sisters. Yes, Lord. Dakilang Diyos, salamat sa buhay ng aming mga kapatid, Sister Nora, si Pastor Manny. Panginoong Diyos, amin silang idinataas sa iyo. Dinudulog, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy niyo pong pagpalain ang buhay ng aming mga kapatid na ito. Bigyan ng malakas na pangangatawan, malusog na buhay espiritual. Panginoon, lahat po ng kanilang mga kahilingan, O Diyos, ay inyo pong ipagkaloob ayon sa iyong layon at kalooban, Panginoon. At lagi niyo po sila, Panginoong Diyos, ingatan, saan man sila pumaroon, ano man ang kanilang gagawin, O Diyos. Gawin mong pagpapala, Panginoon, ang buhay ng aming mga kapatid, si Pastor Manny, Sister Nora, Panginoong Diyos. Yung pagpapala ang kanilang buhay sa kanilang mga mahal sa buhay at sa lahat ng tao na katinamong makakasalamuha. Kaya Panginoong Diyos, salamat po sa iyong kadakilaan, salamat po Diyos sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan, Panginoong Diyos, sa kanila. Kaya naman, Panginoon, sa darating na kaarawan nila, O Diyos, pagdiriwang ito, Panginoong Diyos, lagi lamang, Panginoon, na sa kanilang puso't isipan ay laging may pasasalamat mula sa iyo, Panginoon, sapagkat ang buhay nila ay kaloob mo at nais mo na ikaw ay maluwalhati sa kanilang buhay. Kaya Panginoong Diyos, we declare blessing upon the lives of our brothers and sisters, Sister Nora and Pastor Manny. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen and Amen. Happy birthday to you. Amen po. Inahaya ako na po rin ang bawat isa, wag munang magsitayo for benediction po. Ay, magsitayo pala. Huwag na sila yung dahil. Again, gawin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon sa school nito. Sa Kanya na nagmahal sa atin, ang ating Ama sa langit, ang kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesus at ang pagsama ng Espiritu Santo ay sumaating lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen po, pasensya na pagpuyat, ganun talaga. Lutang na. Announcement po,
The Wednesday Church online by every live and Zoom, headed by our head pastor, Pastor Boyet Eduardo, Pastor Elvin Saburin, every 7:30 po yan. Bible study po next Tuesday, sa inyo na po? Sister Rebecca at Brother Jerry. Tapos po sa Hobart, kina Sister Brenda. Thursday sa Malimpaka, kina Sister Dolls, Brother Gord. Saturday po sa Cameras Kids, 9 a.m. followed by pupa sa mga adults. Prayer meeting po every Saturday at 4 p.m. Lahat po na may prayer request, pwede po kayong kumuha ng prayer request form. Isulat niyo po itong lahat. Pagdating po ng Saturday, pinipray po ng ating workers yan. Tapos po, JP MCC Music Team Practice at 6 p.m. At 3 p.m. na po daw. Sorry. Pinalitan na po para hindi malilate masyado. 3 p.m. tas afternoon prayer meeting. Sorry naman. August 9 po, ang ating MC will be Brother Jerry. Bible reader will be AJ. Mayos ko pumunta ka sa linggo ha. Maaga AJ. Tapos ang opening prayer po si Brother Angel. Pastor Manny will be our song leader. Word of God will be Pastor Art. Tithes and offering will be Sister Rochelle. And benediction will be Pastor Art. Forever be thankful, always be grateful, and we are abundantly blessed. Magsitayo na po ang lahat. Minsan pa natin inagdara, ang Diyos natin ay buhay at matagumpay sa aming buhay. Amen po? Amen. Muli po tayo